Isang kwento ang noon ay umuugong tungkol sa barko-barkong ginto na dala ng mga Hapon noong sakupin ng mga ito ang Pilipinas. Bawat sulok ng mga pulo at isla ay pinagbauna ng mga gintong kahon-kahon, ngunit protektado ng lason. Ngunit paano kung sa tagal na nitong nakabaon sa ilalim ng lupa, ay ibang elemento na ang umaangkin ng mga ito? Maniniwalaan mo ba ang isang babala o patuloy kang maninindigan na nagkataon lang ang lahat? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na itigil mo na iyang treasure hunting na yan, Miguel? Ang dami ng kababalagang nangyayari sa buhay natin. Hindi mo pa ba naintindihan? May nakabantay sa mga gintong nakalibing sa ilalim ng lupa. Susan, huwag ka kasing matakot. Maging positibo ka. Kaya nga may kasama kami mga albularyo at medium eh. Yan, kita mo ang pagkakaiba sa inyo. Medium at albularyo sila. Ikaw, ordinaryong tao lang. Isa pa, sila nakatingin lang sa iyo habang naghuhukay sa lilim. Hindi mo man lang inalala ang sarili mo. Sakaling kumuho ang hukay na ginagawa mo. Iniisip mo rin bang may naiiwan kang pamilya? Anong tingin mo sa amin ng mga anak mo? Baliwala lang ba kami sa iyo? Susa naman. Kaya ko naman ginagawa ito ay para sa inyo ng mga anak natin. Pagdating ng araw, magiging sobrang yaman na tayo. Mayamang mayaman. Hindi tayo maghihirap. Hindi mawawala ng ating mga pangangailangan. Diyos ko, Miguel. Magtrabaho ka na lang kaya. Huwag mong iasa ang pamumuhay natin sa walang kasiguruhang ginto na inaasahan mong magpabago ng iyong buhay. Halos maubos na ang pasyensya ni Susan sa kanyang asawa. Hindi na talaga ito natitinag sa desisyon nito. Kahit pa ilang beses na silang sinubok sa kanilang bahay. Noong unang araw na sumama si Miguel sa grupo nitong treasure hunter, ay hindi may paliwanag na karanasan ang kanilang sinapit. Isang gabi, kasagsagan ng tulog nilang mag-anak, nang biglang may tumawag sa pangalan ni Miguel. Si Susan ang unang nagising kaya ninugyog nito si Miguel. Halos pabulong ang pagtawag niya dito dahil sa tindi ng kanyang pangingilabot. Ang hirap nitong gisingin, marahil ay dahil sa pagod nito sa buong araw na paghuhukay ng lupa. Sa huli ay nagising rin ito matapos ng mahabang pagyugyug niya. Nariyan pa rin ang boses ng babae. Patuloy ang pagtawag sa kanya. Bakit, Susan? Tanong nito. Bumulong siyang muli. Makinig ka. Kanina pa may tumatawag sa iyo. Biglang tumahimik si Miguel. Nakinig nga ito at ilang saglit pa ay narinig nito iyon. Nagtaka siya dahil hindi pamilyar ang boses. Sino yun? Tanong ni Miguel. Yun nga hindi ko rin alam. Ngayon ko lang narinig ang boses na yon. Ikaw sandali, silipin ko. Wika ni Miguel sabay tayo upang buksan ang pintuan. Biglang umihip ang malakas na hangin. Animoy may paparating na bagyo. Walang taong naroon. Sinilipan niya ang buong paligid ng bahay, subalit wala talagang tao. Wala naman, Susan Imposible. Napakalinaw ng pagtawag niya ng pangalan mo. Yun nga Nagtatakang wika ni Miguel. Pagkasara niya ng pintuan ay sinilip niya ang orasan. 1:00 na ng madaling araw. Nagtaka siya kung bakit may tumawag pa sa kanya sa ganoong oras. Ilang sandali pa ay narinig nilang umuungol ang kanilang bunso na 3 taon. Nagmadaling nilapitan ito ni Susan. Nataranta siya nang maramdaman ang init ng katawan ng kanilang bunso. Inaapoy ito ng lagnat. Miguel, si bunso. Inaapoy ng lagnat. Anya. Agad na tumayo si Miguel upang maglaba ng bimpo na pampuna sa bunso.
Pinainom rin nila ito ng gamot. Bigla ring narinig nila ang iyak ni Nemia, ang kanilang panganay. Kaya sinubukan itong gisingin ni Miguel. Ngunit nagulat ito nang mapagtanto na inaapoy rin ng lagnat ang panganay. Susan, gilalagnat din ang ating panganay na si Nemia. Aniya nang nakabakas ang pag-aalala sa mukha. Papa, kukunin kami ng babae. 3 kaming magkakapatid. Hindi niya kami titigilan hanggat hindi niya kami makukuha. Umiiyak na wika ni Nemia. Nagkatinginan silang mag-asawa. Bakas ang takot sa mukha ni Susan. Tunay nga yata ang kinakatakutan ko, Miguel. Tigil mo na kasi ang paghuhukay niyo ng ginto. Anong koneksyon ng mga ginto sa karamdaman ng mga anak natin? Tsaka, nanaginip lang si Nemia. Ikaw talaga, Susan. Napakakitid ng utak mo. Sama ng loob lamang ang kanyang nakuha dahil sa katigasan ng ulo ng kanyang asawa. Patuloy ito sa paghuhukay at wala na itong pakialam sa kanilang pagkain sa araw-araw. Siya na mag-isa ang nagtataguyod ng kanilang mga anak. Tila ba nakalimot ito na obligasyon nito ang kanilang mga anak. Naiiyak na lamang siyang iniisip kung bakit pa siya nakapag-asawa ng isang taong walang paninindigan sa pamilya. Nanay, gabi na. Wala pa rin po ba si tatay? Wala pa anak. Hindi ko rin alam sa tatay mong iyon. Alam mo nang kaarawan mo ngayon. Kahit man lang sana, siya nang manguna sa panalangin upang humingi ng pasasalamat ng nasa taas. Nay, mauna na tayong kumain. Gutom na kami ng mga kapatid ko. Wika ni Nemia. Sige anak, kumain na lang tayo. Kalagitnaan ng kanilang kain nang tawagin siya ni Mang Roseng mula sa labas. Kasamaan ito ni Miguel sa pagtitreasure hunting. Agad siyang tumayo mula sa hapag upang ito ay pagbuksan. Mang Roseng, bakit po? Susan, si Miguel. Bakit po? Anong nangyari kay Miguel? Nasa ospital siya ngayon. Bigla na lang kasi siyang nawala ng malay kanina. Nangingitim at hirap makahinga. Nakalanghap yata ng lason. Malapit na kasi ang items na hinuhukay namin. Iyan na naman kayo, Mang Roseng. Kaya nababaliw na iyang si Miguel sa kakahukay ng lupa. Sinong nagbabantay sa kanya ngayon? Kanya yung biyanan. Siya ang una naming nilapitan dahil alam naming ibalakas sa gawain at may maliliit na anak. Buti na isip niyo yon. Bahala siyang umuwi dito. Hindi kami dadalaw sa kanya. Wala nang ang ambag sa buhay. Malamunin ang matawag, nasa ospital pa. Bahala silang humanap ng paraan upang makapagbayad ng bills. Anya. Nagpaalam na rin ito at diretsong umuwi. Panggigigil lamang ang naramdaman niya sa kanyang asawa. Tila ba nawala na siya ng gana dito. Tila wala na rin itong ambag sa kanyang buhay. Nay, nasa ospital pala si tatay. Mukhang tanong ng kanilang panggit ng anak. Jobe, huwag niyo nang isipin pa ang inyong ama. Irresponsable naman yon. Mabuti nga nangyari sa kanya ang bagay na iyon nang matauhan na. Galit na wika niya. Matapos magapunan ay agad silang natulog. Kalagitnaan ng kanilang tulog nang magising ang diwa ni Susan sa tawag sa kanya. Bumangon siya at binuksan ang pintuan ng bahay. Isang babaeng nakasuot ng bestida, kulay puti, at tila ba umiilaw iyon sa sobrang kaputian. Maging ang balat at mukha nito ay sobrang puti rin, ang siyang bumungad sa kanyang harapan. Sino ka? Tanong niya. Ako si Devon. Ako ang engkantadang nakabantay sa kahong-kahong ginto na nahukay ng iyong asawa. Bawat kahon niyon ay may nakabalot na lason. Subalit, maaari ko silang tulungan na hindi sila mahirapan at hindi sila malason ng kemikal na nakabalot sa bawat kahon ng ginto. Litanya ng babae.
Teka, wala akong pakialam sa ginto na yan. Bakit mo sa akin yan sinasabi? Kinakabahang tanong niya. Asawa ka ni Miguel, maaari kang makapagdesisyon. Lalo pat ang mga anak niyo naman, ang hinihiling kong kapalit. Laking gulat niya sa sinabing iyon ng engkantada. Pwede ba? Wag na wag niyong idamay ang aking mga anak. Kung gusto niyo ang lalaking iyon na lang. Good na ako sa kakaintindi sa lalaking iyon. Mas mabuti na rin yatang wala na akong asawa kaysa ganitong nagsasakripisyo ako ng todo dahil sa gagong iyon. Sigurado ka ba? Tanong ng engkantada. Bigla siyang natahimik. Kahit naman wala na siyang pag-ibig at talagang pabigat na ito sa buhay niya, ay nakonsensya pa rin siya na ipagkanulo ito sa kung sino. Umalis ka na. Huwag mo nang guluhin ang aking pamilya. Hindi ko kailangan ng ginto. Wala sa pamilya ko ang magiging kapalit ng kung anong yaman man. Dahil kontento na kami sa aming buhay. Wika niya rito. Ang takot kanina ay napapalitan ng panibugho. Bigla itong naglaho ng unti-unti hanggang sa tuluyan nang naging tahimik muli ang paligid. Pagkaramdam niya kanina ay sobrang bigat ng buong paligid. Ramdam niya ang kakaibang presensya ng kung anong enerhiya kanina at ngayon ay naging normal na ulit. Pagkabalik niya sa loob ay tinanong agad siya ng kanyang panganay na anak. Sino yung kausap mo, Nay? Wala yun anak. Nagising ka rin pala. Oo, Nay. May narinig akong kausap mo. Wala yun. Halika na, matulog na tayo ulit. Iyaya niya sa kanyang anak. Nang magising siya kinabukasan, ay ito agad ang sumagi sa kanyang utak. Napakalinaw na panaginip na iyon. Wari ay totoong nangyari. Simula ng araw na iyon ay mas dumami pa ang mga kababalaghan. Habang nagpapahalab siya ng kanilang kalabaw, ay isang babae ang sa kanyang unahan ay palaging nakasulyap sa kanya. Hindi niya alam kung bakit pamilyar ito sa kanya. Habang hila ang kalabaw, ay napalundag siya sa gulat nang ang babaeng namataan niya kanina mula sa di kalayuan ay nasa harapan na niya. Saan dumaan ang babaeng ito? Tanong niya sa kanyang utak. Nang matitigan ng husto ang mukha nito, ay biglang namilog ang kanyang mga mata sa gulat. Ikaw? Ikaw yon? Ikaw si Devon? Niya habang tinuturo pa ito. Ngumiti ito habang nakatitig sa kanya. Umaasa talaga ako na maalala mo. Buti naman kung ganun. Wika nito. Teka, ang sabi mo ay engkanto ka. Bakit nakikita kita? At bakit ganoon ang panaginip ko tungkol sa iyo? Totoo yung sinasabi ko sa iyo. Ako ang bantay ng gintong inuhukay ng iyong asawa at ng mga kasamahan nito. Sa kanya ka na saan na nagparamdam, hindi sa akin. Sinubukan ko, ngunit matigas siya. Kahit nagpapakita ako sa kanya sa totoong buhay, ay pilit pa rin niyang sinasabi, nakathang isip lang ako. Kung ganoon, totoo yung sa mga anak ko. Oo, Susan. Pwede silang maging kapalit sa mga gintong makukuha ng asawa mo. Marami pang gintong nakabaon sa lugar na ito. Ito yatang matatawag na syudad ng mga ginto dahil sa mga dami na mga nailibing na mga ginto sa lugar na ito. Alam niyo na mga lehitimong nakatira o mga negrosanon dito. Na marami talagang ginto dito ang nakabaon. Kaya lang, kapag di mo alam kung paano ang pamamaraan para makakuha ng ginto, buhay ang kapalit. Litanya ng engkantada. Umiling siya. Hindi niya maipaluwanag ang kabang naramdaman sa mga oras na yon. Para mo ng awa, wag ang mga anak ko. Niya. Depende. Kung hindi ka papayag ngunit porsigido pa rin ang asawa mo,
na makuha ang libing na ginto ay siguro ako na mismo ang mamili sa mga anak mo. Uy ka nito. Nagsasalita pa sana siya ngunit bigla na lamang itong nawala sa kanyang paningin. Kinilabutan siya sa huling sinabi nito, kaya nagmamadali siyang umuwi. Naabutan niya ang kanyang mga anak na naglalaro sa kanilang bakuran, kaya agad niyang tinawag ang mga ito. Grabe, kinilabutan din ako. Araw ng Sabado kaya walang pasok ang dalawa. Ang mga ito ang nagbabantay ng bunso nilang 3 taong gulang. Kayong tatlo, pumasok nga kayo dito sa loob. Huwag kayong pag-alagala sa labas ng bahay. Mahirap na. Saway niya sa mga ito. Nay, lagi naman kaming naglalaro dito ah. Bakit ngayon bawal na? Tanong ng kanyang panganay. Basta makinig kayo. Hindi na ligtas ang panahon ngayon. Sagot niya. Kanya-kanya ang mga itong akyat sa loob. Bit-bit ang mga dahon ng bayabas at kung ano pang mga bagay na nilalaro ng mga ito. Doon na lang tayo magbahay-bahayan sa loob ng bahay. Makinig kayo sa nanay. Uwi ka ni Nehemia, ang kanilang panganay. Hinayaan niya ang mga itong maglaro sa loob. Siguro naman ay magiging ligtas na ang mga ito doon. Aalis muna siya para mag-igib ng tubig nang biglang dumating ang kanyang biyanang babae. Kasama ang anak nito na kapatid ni Miguel na bunso. Mama Nora, Abi, napadalaw kayo? Tanong niya sa mga ito. Habang bitbit ang 2 bakanting galon na pag-iigiban sana ng tubig. Anong klaseng tanong iyan, Susan? Ang asawa mo nasa ospital, delikado ang buhay. Tapos ikaw, kahit dalaw man lang sa asawa mo ay hindi mo magawa? Tanong ng kanyang biyanan. Anong magagawa ko, Mama? May 3 akong anak na binubuhay. May mga alaga akong hayop na kailangan ng aking atensyon at pag-aalaga. May mga pananim akong dapat asikusuin sa araw-araw. Hayaan ko lang lahat ng mga iyon dahil sa anak mong irresponsable. Ano? Ganyan ang tingin mo kay Miguel? Bakit? Hindi ba? Simulat sa Paul, gusto niyang magukay lang ng magukay kasi gusto niya ng biglang yaman. E paano kaming pamilya niya? Nakalimutan na lang ba niya basta ang obligasyon niya sa amin? Kung ang gumagawa lahat ng mga gawain na dapat ay kanya, ngayon, ako pa talaga ang may pagkukulang. Mahabang litanya niya. Yan, lumabas din ang totoong kulay mo, Susan. Kaya ayaw kitang maging asawa ni Miguel noon eh. Kasi alam ko sa sarili ko na may nakatagong ugali sa iyo na hindi maganda. Ayos lang kung hindi maganda ang ugali ko sa paningin niyo, Mama. Ako rin naman eh. 1,000 beses ang pagsisisi dahil sa anak niyo ako nakatali. Irresponsable na, wala pang damdamin para sa kanyang mga anak at kayo. Kaya gusto niyo ituloy ni Miguel ang paghuhukay dahil gusto niyo rin maambunan at magiging buhay reyna at mga prinsesa, hindi ba? Galit na galit ang mga itong umalis. Halos lamunin siya ng kanyang biyanang noon ay hindi na kumikisap ang mata habang galit na nakatitig sa kanya. Napakamalas ng aking anak. Bakit ang kagaya mo ang napili niyang mapangasawa? Kawawa tuloy siya ngayon. Ang kapal lang, Mama. Siya pa talaga ang minalas pagkatapos kong magdusa dahil sa pagiging irresponsable ng iyong anak. Iuwi mo na lang sa inyo ang anak mong iyon, Mama Nora. Walang ambag sa buhay ko ang anak mo. Nagsisisi ako at ang katulad niya ang napangasawa ko. Inis na wika niya muli habang nasa malayo na ito. Ang sabi ng marami ay huwag makipagsagutan sa biyanan. Pero kung ganun ka naman kakausapin ng iyong biyanan, ay bakit ka naman mananahimik lang? Masikip ang dibdib niya habang inis na inis sa buhay na sinabi niya. Hindi ganitong buhay ang pangarap niya. Ngunit tila pinaglalaroan siya masyado ng tadhana. Sa kamay niya nakasalalay lahat ng buhay at kinabukasan ng kanyang mga anak. Wala siyang maasahan. Wala siyang malalapitan.
Ang kanyang mga magulang ay malayo sa kanya, kaya hindi man lang siya makadalaw sa mga ito. Hindi na nga siya makapagbigay dahil nasa mga anak na niya ang kanyang focus. Hindi na siya umaasa pa na may asawa pa siyang magiging kasangga niya sa pamumuhay. Kaya kailangan niyang kumayod ng husto. Saktong pagdating niya sa bahay mula sa pag-iigib ng tubig, nang mamataan niya ang kanyang asawa na nakatayo sa kanilang bakuran. Inis na inis siyang nakatitig dito. Ayop, hindi ka na sana umuwi dito. Aniya sa kanyang sarili. Maayos naman sana ang pagsasama nila. Itong pagkahumaling ni Miguel sa Treasure ang siyang naging dagok sa kanilang pagsasama. Wala itong pakialam kahit pa naging irresponsable na ito sa kanila. Nakita siya nitong pauwi, bit-bit ang galon ng tubig, kaya nagmadali siya nitong sinalubong. Susan, nakalabas na ako ng ospital. Wika nito. Wala akong pakialam. Bakit ganyan ka sa akin? Parang gusto mo yata akong mamatay. Bakit? Sa tingin mo ba? Hindi ako nagmumukhang biyuda nito. Daig ko pa ang walang asawa, Miguel. Naging katuwang ba kita sa hanap buhay? Hindi. Naging pabigat ka lang sa akin. Susan, malapit na tayong yumaman. Kunting tiyaga na lang. Hindi mo naiintindihan, Miguel. Tigil mo na yan. Bago pa may masamang mangyari sa mga anak natin, oras na mangyari ang bagay na iyon. Tinitiyak kong hindi kita mapapatawad, Miguel. Ngayon ka na naman. Walang masamang mangyayari sa anak natin. Usahan mo yan. Kapag makukuha ko na ang yaman na nararapat sa atin, magiging buhay rin na ka na asawa ko. Gaya ng sinasabi ko, Miguel, kontento ako sa aking buhay. Hindi ko kailangan maging mayaman para sumaya. Ang aking mga anak, sila ang aking kaligayahan. Kaya pakiusap, itigil mo na yan. Bigla nitong iniba ang usapan. Wala itong pakialam sa kanyang damdamin. May dinukot ito sa bulsa at ibinigay sa kanya. Ito mahal. Binenta ko na ang aking manang lupa sa aking mga magulang. 100,000 piso ito. Ikaw nang bahala kung saan mo ito gagamitin. Kung magnegosyo ka muna pansamantala ay ayos lang. Habang hindi pa napapasakamay ko ang yaman na nararapat sa atin. Ang tigas talaga ng puso mo, Miguel. Ang hirap mong paintindihin. Halos maiyak na niyang sabi dito. Ngunit baliwala pa din. Sa pilitan itong inilagay sa kanyang kamay ang malaking halaga ng pera. Tila kabayaran iyon sa napabayaang responsibilidad nito. Pagkatapos ay sa pilitang ibigay ay nagpaalam din agad ito para pumunta sa mga kasamahan nitong treasure hunter. Tsaka na tayong mag-usap, Susan. Ikaw na muna ang bahala sa lahat. Uwi ka nito at tuluyan ng umalis muli ng bahay. Ano ba, Miguel? Saan ka pupunta? Kalalabas mo lang ng ospital. Maawa ka rin sa sarili mo. Sigaw niya. Ngunit nang mistula itong bingi. Tila walang pakialam sa kanyang pag-aalala dito. Tanging pagbuntong hininga na lamang niya ang kanyang nagawa. Wala na talagang pag-asa na magbago ang pananaw ni Miguel sa treasure hunting. Kinaikilabutan siya tuwing maalala ang engkantada at ang banta nito. Ngunit pinilit na lamang niyang kinakalimutan iyon. Babantayan na lamang niya lagi ang kanyang mga anak. O di kaya ay aalis na lang silang mag-ina sa lugar na iyon. Ngunit ng gabing iyon, bigla na lamang nagkumbulsyon ang kanyang anak na bunso. Hindi niya napansin na nilagnat ito dahil maayos naman itong nagapaglaro kanina. Itinakbo nila ito sa ospital at halos rigilin nga siya habang nakatingin sa kanyang anak na halos hindi na humihinga. Malayo pa ang ospital sa kanilang baryo. Abutin pa ng mahigit 1 oras, kaya naiyak na lamang siya sa sobrang pag-aalala. Bunso, na, gumising ka na. Pagulgol niyang wika habang kanlong niya ito.
Nang makarating sa harapan ng ospital, ay tumakbo agad siya sa emergency. Ngunit wala na. Huli na ang lahat. Wala ng buhay ang kanyang anak. Pasensya na misis, pero huli na nang isinugo ninyo ang inyong anak. Malamig na siya. Hindi na natin na i-revive pa. Wika ng doktor. Mas lalo siyang napahagulgol. Muli niyang kinarga ang walang buhay na anak. Habang umahagulgol ay biglang sumagi sa kanyang paningin ang imahe ni Devon. Nakatingin ito sa kanya mula sa di kalayuan. Inilapag niya ang anak at patakbo itong nilapitan. Demonyo ka, Devon. Ibalik mo ang buhay ng aking anak. Ibalik mo! Sigaw niya. Nang makita siya ng dalawang guard, ay nilapitan siya ng mga ito upang awatin sa kanyang pagwawala. Masakit talaga ang mawala ng minamahal ng buhay, Mrs. Naintindihan ka namin. Pero huwag kang mag-iskandalo dito sa ER ng ospital. Saway ng isang gwardya. Anong iskandalo? Ayan si Devon. Yung inkantadang iyan ang dahilan kung bakit nawala ang anak ko. Siraan yata ng bait dahil sa pagkawala ng kanyang anak, tol. Dalhin na lang natin sa psychiatrist doktor sa taas. Wika ng isang gwardya. Anong sabi mo? Huwag mo akong madala-dala sa doktor ng mga baliw. Hindi ako nasisiraan ng utak. Totoo si Devon. Iyan siya sa harap. Pinagtatawanan ako. Bitawan niyo kasi ako. Pagpupumiglas pa niya. Ngunit mas lalo lamang hinigpitan ng dalawang gwardya ang paghawak sa kanya. Muli na naman siyang naiyak nang lingunin ang walang buhay niyang anak. Ilang sandali ang lumipas ay dumating din si Miguel kasama ang ina nito. Agad itong lumapit sa walang buhay niyang anak. Bunso, nandito na si tatay at lola. Gumising ka na. Umiiyak na wika ni Miguel. Nilapitan ito ni Susan at walang prenong pinagsasampal, kaliwat kanan. Walang hiya ka. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na itigil ang treasure na yan. Ngunit ayaw mong maniwala. Galit na wika niya. Ika, bakit si Miguel ang sinisisi mo dito? Sisihin mo ang sarili mo. Pabaya kang ina. Sabat ni Aling Nora. Isa ka pa, mama. Konsentidor ka sa anak mo. Kayo na dapat ay tumulong sa akin dahil sa pagiging irresponsable ng anak nyo. Pero anong ginawa nyo? Inonsente nyo siya. Napabayaan kaming mag-ina. Napakakapal ng pagmumukha nyo. Galit na wika niya. Sasampalin na sana siya ng kanyang biyanan. Subalit, maagap iyon na nasalo ni Miguel. Pwede ba ma? Umalis ka na. Hindi ka nakakatulong. Uwi ka ni Miguel. Pagkatapos kitang ipagtanggol sa babaeng yan. Ganyan mo ako tratuhin sa harap ng maraming tao. Nakakasawa na ma. Umalis ka na lang muna. Kung wala kang matinong sasabihin, ikaw na lang lagi ang tama. Pwede ba? Tumanggap ka rin minsan ng pagkakamali. Huwag kang nakikisali sa aming mag-asawa. Galit na wika ni Miguel. Galit na galit itong tumitig kay Miguel. Pagkatapos ay tinalikuran sila nito sabay sabing, bahala kayo sa buhay niyo. Wala silang imik habang iniasikaso ang bangkay ng kanilang anak. Halos nakalutang lamang si Susan sa lahat ng kanyang mga lakad. Hindi pa rin siya magkapaniwala na wala na ang kanilang bunso. At warin niya ay kasunod na sa kanya lagi ang imahe ni Devon. Na tila ba nagsasaya habang siya ay nagluluksa. Hanggang sa unang gabi ng lamay ay hindi pa rin sila nagkikibuan ni Miguel. Pagramdam niya ay ito talaga ang may kasalanan ng lahat. Kung nakinig lang ito sa kanyang babala, ay marahil buhay pa rin ang kanilang anak. Susan, kumain ka na muna. Bulong sa kanya ni Miguel. Nang mapansin itong palalim na ang gabi, ay hindi pa rin siya kumakain. Wag na,
Mas mainam na mamatay na rin ako. Magkakasama ko na ang aking anak. Makapagpahinga pa ako ng kakasaway sa pagiging matigas mo. Susa naman, isipin mo rin ang dalawang anak natin. Kailangan ka rin nila. Kailangan ka namin. Naluhan na lamang siya habang nakatitig sa kawalan. Kahit anong gawin niya ay hindi mawawaglit ang masasayang alaala ng kanilang bunso. At iyon ang unti-unting pumapatay sa kanyang puso. Tila ba ayaw na niyang mabuhay pa. Habang nakatayo sa harap ng bangkay ng anak, ay muli na naman niyang namataan si Devon. Nasa di kalayuan ito at nakatingin pa rin sa kanya. Tila ba isang bangungot na hindi maalis-alis sa kanyang buhay. Nilapitan niya ito at nakipag-usap. Ano ba, Engkantadang Itim? Ano pang ginagawa mo dito? Pagkatapos mong kunin ang buhay ng anak ko, may bala ka pa ring nakawin ang kanyang katawan? Galit na tanong niya. Mukhang natumbok mo, Susan. Ang nais ko lang din sabihin sa iyo na hindi pa dito magwawakas ang lahat. Uwi ka ng engkantada. Nung ibig mong sabihin, hindi ko rin pwedeng sabihin. Magugulat ka pag malaman mo. Uwi ka nito. Luya na siyang napaparaning. Hindi pa matatapos sa buhay niya ang mga dilobyo. Ano pa bang gusto mong mangyari? Mapagkakamala na akong baliw dahil sa iyo. Alam ko, pero kasi hanggat hindi titigil ang asawa mo, hindi rin titigil ang paniningil ko. Alam mo bang makukuha na nila ang mga kaong-kaong ginto? Ngunit sinasabi ko sa iyo, magiging magulo ito. Magpapatayan sila dahil may kasama silang gahaman at traidor. Kaya balaan mo ang iyong asawa. Litanya nito. Bakit mo sinasabi ang lahat ng ito? Nung koneksyon ko, bakit ako? Bakit sa akin mo sinasabi? Sabihin mo ng diretso kay Miguel. Hindi siya makikinig at hindi siya maniniwala sa akin dahil para sa kanya, isa lang akong imahinasyon sa tuwing nanaisin kong magpakita sa kanya. Kaya mas mabuti sa iyo ko diretsong sasabihin. Tumahimik siya. Alam niyang nagsasabi ito ng totoo. Ngunit hirap din siyang pagsabihan si Miguel dahil hindi rin ito nakikinig sa kanya. Makalipas ang isang linggo at ililibing na ang kanilang bunso. Hindi katanggap-tanggap. Ngunit kahit anong iyak ang gagawin niya, hindi na muling mabubuhay pa ang kanilang bunso. Kahit pa magpatayan silang mag-asawa at magsisihan ng habang buhay. Pagkatapos ng libing, sobrang lungkot na ng kanilang tahanan. Hindi na buo ang kanyang pagkatao. Lahati noon ang nawala. At kahit anong gagawin niya, hindi na mabubuhay ang kalahati ng kanyang buhay. Mananatiling nakalibing iyon sa habang buhay. Si Miguel ay sinubukang kunin ang kanyang loob. Ngunit hindi pa rin mawala sa kanyang isip na ito ang sisihin sa nangyari sa bunso. Alis ako, Susan. Ngayon na namin iaahon ang kahon-kahong ginto na aming nahukay. Uwi ka nito. Hindi siya sumagot. Huwag kang mag-alala. Ito na ang huling paghihirap dahil sasaganan na ng husto ang ating buhay. Hindi mangyayari yun, Miguel. Sa araw na ito, dadanak ang dugo sa lugar kung saan kayo naghukay. Muling mawawala ang pinaghihirapan nyo dahil sa isang traidor na kasamahan. Huwag kang mag-isip ng ganyan, Susan. Solido ang aming samahan at ilang taon na rin kaming magkasama bago nangyaring nakahukay ng pambihirang yaman na ito. Hindi naman ako namimilit na paniwalaan mo ako, Miguel. Gawin mo lang ang gusto mo. Kailan naman ako naging tama sa paningin at pandinig mo, hindi ba? Lagi akong mali. Kaya sige, ituloy mo lang. Anya at tinilikuran na ito. Hindi nga ito nakinig sa kanya.
Paglingon niya ay wala na ito. Napabuga na lamang siya ng hangin. Parang wala na siyang papel sa buhay ng kanyang asawa. Kahit minsan ay hindi siya nito pinapakinggan. Nakakapanghina lalo ng loob. Ngunit hindi niya maiwan-iwan. Dahil may dalaw pa siyang anak na nangangailangan ng ama. At ayaw niyang malaman ng iba na hiwalay siya sa asawa. Pakiwari niya ay nakakababa ng kanyang pagkababae yon. Titiisin na lamang niya hanggang sa kung ano ang kapalaran na ibibigay sa kanya ng may gawa. Natulog siya ng mahabang mahaba dahil buong linggong nagpupuyat siya nun. Kung ano-anong masamang bangungot ang pumapasok sa kanyang panaginip. Ngunit nananatili siyang tulog dahil sa sobrang puyat. Hapon nang marinig niya ang asawa na tila ba ay may iniindang sakit. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata. Kahit hirap siyang idilat dahil sa pagod, ay pinilit pa rin niya hanggang sa makakuha siya ng lakas at naimulat niya ang kanyang mga mata. Nagulat siya nang pagmulat niya ng kanyang mga mata ay bumungad ang duguan niyang asawa. Agad nagising ng tuluyan ang kanyang diwa. Susan, totoong sinabi mo. Traidor ang sumama naming buyer. Pinatay niya lahat ng aking kasamahan. Kamunti ka na ako kung hindi pa ako nakatakbo palayo. Kwento nito. Diretso siyang bumangon upang alalayan ang asawa. Diyos ko, Miguel, dadalhin na kita sa ospital. Huwag. Wala akong tama ng bala. Ang dugong nasa aking mga damit ay hindi akin. Sa kanila ng aking mga kasamahan. Nang paulanan kami ng bala ay nabuwal sa akin ang aking kasama. Dahilan para matumba kaming pareho. Nadaganan niya ako at nang mabuwal kaming pareho, natabunan niya ako at nang isa pa, dahilan upang maisalba ko ang aking sarili. Nagpanggap akong patay, lalo na noong lapitan kami ng dalawang traidor na buyer upang i-check kung buhay pa ba kami. Takot na takot ako. Akala ko kung hindi na ako mabubuhay pa. Nung umalis sila, ay tsaka lang din ako tumakas. Nilimas nila lahat ng mga nahukay naming kahon ng ginto. Traidor sila, kaya kailangan nilang magbayad. Mahabang kwento ni Miguel. Sabi ko naman kasi sa'yo, ayaw mo lang makinig. Ngayon nagbabalak kang gumanti. Paano naman? Tingin mo kaya hindi kami uubusin na pamilya mo? Umiling ito sabay suntok sa haligi ng kanilang bahay. Dumugo ang kamao nito ngunit baliwala ito kay Miguel. Halatang nagpupuyo sa galit. Kailangan na nating umalis dito bago pa malaman ng mga iyon na buhay ako. Walang may nakakakita sa akin ng pauwi ako at alam kong pupuntahan pa nila ang mga kaanak ng mga pinatay nila. Kaya bago pa mangyari iyon, kailangang nakasibat na tayo. Saan naman tayo pupunta, Miguel? Lagi na lang puwerwisyo ang dala mo. Sawang-sawa na ako sa pagsasama nating ito, Miguel. Patawarin mo ko. Hindi ko naman sinasadyang mangyari ito. Magandang takbo ng aking plano. Sadyang sinisira lang ng pagkakataon. Ngunit hindi ako susuko hanggat hindi ako magtatagumpay sa aking pangarap. Iyan, kamuntikan ka ng mapatay ng mga traidor na buyer. Pagtatagumpay pa rin ang iniisip mo. Hindi na ito sumagot. Marahil ay napagod na rin ito sa walang katapusan nilang sagutan. Nang gabing iyon ay nilisan nila ang lugar. Konting damit lang ang kanilang dala. Wala siyang ideya kung saan sila dadalhin ng padre de pamilya. At bilang asawa ay kailangan niyang sumunod dito. Halos buong gabi ang kanilang biyahe patungo sa probinsyang iyan. Nagliliwanag na nang dumating sila sa himpilan ng bus sa bayang ito. Biyaheng baryo pa sila sakay ng tricycle at halos 1 oras din ang biyahe. Lubak-lubak ang daan. Masukal ang kagubatang madadaanan.
Ilang ilog din ang dinaanan ng tricycle. Mabuti na lang at tag-init na mga panahong iyon. Dahil kung hindi, maglalakad sila ng aabot sa 4 na oras. Dahil kailangan nilang lakbayin ang gilid ng ilog. Dahil hindi sila makakalusong sa mataas na tubig baha. Napatanong siya sa kanyang sarili kung ano na namang buhay ang kanilang susuungin sa napakalayong lugar na iyon. Mas lalo yata silang nilayo ng tadhana sa sibilisasyon. Pagkarating sa lugar ay iilan lang ang may bahay-bahay. Kung kaunti sa baryo nila Miguel, ay mas dihamak na mabibilang lamang doon. 10 bahay lang yata, magkakalayo pa. Bakit dito makamay dinala Miguel? Ang layo dito. Paano ang pag-aaral ng mga bata? Saka na natin poproblemahin yan, Susan. Ang mahalaga ngayon ay ligtas kayo. Ligtas tayo. Sagot na Miguel. Nangapit bahay ito sa isang lumang kubo. Ilang sandali pa ay isang tila ermitanyo ang lumabas ng kubo. Kulay puti ang buhok at balbas nitong halos umayad na sa sahig. Sino yan? Tanong nito. Lolo Inke, ang apo mo ito. Naalala mo pa ako? Si Miguel ho ito. Naku Miguel, halika. Pasok kayo. Asawa at mga anak mo ba ang mga iyan? Masayang tanong nito. Oo Lolo Inke, si Susan, ang mga anak ko. Uwi ka nito. Pinaunang paakyatin ni Miguel sa hagdanan ang kanyang mga anak at asawa. Isa-isang nagmano ang mga ito sa matanda. Tuwang-tuwang matanda na makita sila. Mabuti naman at naisipan mong magbakasyon dito. Akala ko talaga ay nakalimutan mo na ang lolo mo. Tila may himig na pagtatampo iyon. Ay, hindi mangyayari yan lolo. Tunayan nga ay, napagdesisyon na namin dito na manirahan. Uwi ka pa niya. Mas lalong natuwa ang matanda. Salamat kung ganon. E di may makakasama na ako lagi dito. Alam mo namang matanda na ako apo. Mahina na rin itong paningin ko. Kaya magandang may kasama ako dito kahit papano. Uwi ka ng matanda. Opo lolo, sasamahan ka namin dito. Pangako yan. Muli silang nagsimula ng kanilang buhay roon. Naibalik na ang dating responsabling si Miguel. Ang malawak na saka ni Lolo Inke ay muli nitong binuhay. Bumili ito ng kalabaw upang gagamitin sa pag-aararo. Sobrang saya ni Susan dahil nakita niyang pagbabago ni Miguel. Marahil ay nakapag-isip na rin ito ng tama. Kaya masaya siyang inilalayan ito sa lahat ng mga plano nito. Akala ko hindi ko na muling makikita ang dating ikaw, Miguel. Yung responsable at mapagmahal na asawa. Hindi ko akalaing muli kitang makikita ng ganitong laging abala sa sakahan at sa mga alagang hayop. Aniya. Lahat ng ginagawa ko para sa inyong mag-iina ko. Kung nahuhumaling man ako sa treasure noon, yun ay dahil gusto kong iparana sa inyo ang sarap ng pagiging mayaman. Lahat ng gusto na bibili, yung may magarang kotse at bahay na pwedeng ipagyabang sa mga kaanak. Lalo na sa mga magulang mong napakaliit ng tingin sa akin. Litanya ng may hugot na si Miguel. Sabi ko na alam kong masama ang loob mo sa kanila mama at papa. Kasi ang liit ng tingin nila sa iyo. Pareho lang naman tayo ng kalalagyan Kung hindi ka tanggap ng mga magulang ko, hindi rin naman ako tanggap ng mga magulang mo. Alam mo yon, hindi ba? Pareho lang tayo. Pero hindi dapat tayo nagpapatinag, hindi ba? Sino ba ang magdedesisyon para sa ating buhay? Di ba tayo na ang bumuo ng pamilyang ito? Oo nga Susan, maswerte pa rin tayo sa isa't isa. Kasi sa kabila ng lahat hindi tayo sumuko. Ang dami na nating napagdaan ng problema.
Lahat iyon na pagtagumpayan natin. Salamat dahil hindi mo ko sinukuan. Salamat dahil hindi nagbago ang pagtingin at pagmamahal mo sa akin. Niyakap niya ito ng mahigpit. Hindi niya akalaing sa pagsasama nilang iyon ay ganon sila ulanin ng napakaraming pagsubok. At ngayon ay tinatahak na naman nilang muli ang pagbabago. Wala siyang ibang hiling kundi ang maging tuloy-tuloy na iyon. Kahit siyang lupalok man ng mundo sila dadalhin. Hindi pa titinag ng mga madadaanan na pagsubok. Iyon ang kanilang pangako sa isa't isa. Akala naman ni Susan ay tuloy-tuloy na iyon. Ngunit dumating ang araw na biglang halos hating gabi na kung umuwi si Miguel. Noong una ay inakala lang niya na baka may minamadaling araruhin at pagtataniman. Ngunit nang bisitahin niya ito, ay wala namang may naararo sa mga lupain. Inisip na lamang niya na baka nakatulog ito sa kubo. Ngunit naging araw-araw na itong umuuwi ng malalim na ang gabi. Kaya sa pagkakataong iyan, ay hindi na niya maiwasang sumbatan ito. Gising ka pa pala, Susan. Gulat na tanong ito sa kanya isang gabi. Lagi naman akong gising at hindi ko gusto ang ganito, Miguel. Saan ka ba nagpupunta? At madalas ka nang umuwi ng malalim na ang gabi. Ano bang tanong yan, Susan? Siyempre sa ating sakahan. Huwag mo kong niloloko. Anong ginagawa mo kahit gabi na? Siyempre nag-aararo. Nililinis ang mga pilapil sa palayan. Hindi mo ko maloloko, Miguel. Sabihin mo sa akin ang totoo. Wala nga. Sa sakahan nga ako nagpupunta. Pilit pa rin itong dahilan. Ayaw na ayaw niyang nakikipagbangayan, kaya hinayaan na lamang niya ito. Kung ayaw nitong magsabi ng totoo, ay hihintayin na lamang niya ang tamang panahon. Alam niyang lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. Hanggang sa makalipas ang 2 linggo, muli na naman siyang nagkaroon ng isang napakamahiwagang panaginip. Nasaan ako? Tanong niya sa sarili nang matagpuan niya ang sarili na naglalakad sa isang hindi pamilyar na lugar. Hanggang sa may nakasalubong siyang isang lalaki. Sa tansya niya ay isang binatang dayuhan. Masama ang tingin nito sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ako nandito. Pwede ba akong magtanong kung saan ang daan pa uwi? Sinadya ka talagang dalhin dito ng katotohanan. Sagot ng lalaki. Anong ibig mong sabihin? Akang tanong niya dito. Ako ang bantay ng gintong nais makuha ng iyong asawa. Kayang-kaya kong ibigay sa kanya iyon. Ngunit may kapalit. Hindi kita maintindihan. Ipaliwanag mo sa akin. Ganito yon, Ginang. Nag-ukay ng ginto ang iyong asawa. At malapit niya nang maabot ang kahon ng ginto na nakatago sa lugar ng kanyang pinaghukayan. At nais kong malaman mo na malapit ko na rin kunin si Nemia, ang iyong anak na dalagita. Doon siya halos magwala. Kukunin na lahat ng bagay sa kanya, wag lang ang kanyang anak. Minsan na siyang nawalan, hindi na siya papayag na muling may mangyaring masama sa kanyang mga anak. Pwede bang ibaon nyo na lang ng napakalalim ang sinasabi niyong ginto? Ilipat nyo na lang. Huwag nyo nang ibigay sa asawa ko. Parang awa nyo na. Hindi ko kayang mawala ang mga anak ko sa akin. Ipagpaumanhin mo pero alam na yan ng iyong asawa. Na kapag may makukuha silang yaman ay talagang may kapalit na buhay. Iyak siya ng iyak. Hindi niya mapigilan ang paghikbi. Iniisip niya pa lang na mawala ang kanyang dalagitang anak sa kanya ay halos mababaliw na siya. Nagising na lamang siya sa isang malakas na yugyog na halos mabalian na siya ng buto sa sobrang lakas. Bakit ka umiiyak? Masama bang panaginip mo? Tanong sa kanya ni Miguel.
Ngunit imbes na sagutin, ay isang napakalakas na sampal ang iginawad niya sa kanang pisngi nito. Mahal, bakit mo naman ako sinampal? Gulat na tanong muli nito. Magtatanong ka pa? Ilang beses ko bang sabihin sa'yo? Natigilan na yung paghuhukay na yan ng ginto. Paano mo alam? Kailangan ko pa bang sagutin? Susan, ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na kaya ko ginagawa ang bagay na ito ay dahil mahal na mahal ko ang ating pamilya, kayo na mga anak ko. Gusto kong mabigyan kayo ng magandang buhay. Bakit, Miguel? Kailan ba ako hindi naging kontento sa kung ano ang meron sa atin? Hindi naman ako nagrereklamo, hindi ba? Gusto ko lang ay simpleng buhay. Kasama ka, kayo na mga anak natin. Kaya sana makontento ka na lang sa kung ano ang buhay na meron tayo. Kasi ayos lang sa akin kahit ganito. Numiti sa kanya si Miguel. Umiling na tila sinasabi na hindi tayo hanggang dito lang. Mahal, Susan, ikinagagalak kong binabalita sa iyo na hindi na tayo ganito lang. Isang kahon ng ginto ang aking nakuha at kapag naibenta na natin lahat ng iyon, kahit habang buhay pa tayong magwaldas, tiyak hindi natin iyon mauubos. Masayang wika nito. Nang marinig niya iyon, ay nagmandaling bumangon si Susan upang puntahan ang anak. Nanginginig ang boses niya habang ginigising ang dalagitang anak. Nemya, anak, gumising ka anak. Nemya. Tawag niya sa panganay na anak. Ngunit hindi ito sumagot. Agad ding lumapit si Miguel nang mapansing ayaw magising ng kanilang anak. Nemya! Nemya! Sigaw din ito. Ngunit hindi na magising si Nemya. Kasalanan mo ito, Miguel. Ikaw ang pumatay sa ating anak. Bakit ako? Gulat na tanong nito. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Dahil sa paghahabol mo sa mga treasure na iyan. Kaya nawala ang aking anak. Anong ibig mong sabihin? Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Miguel. Alam mo sa bawat paghukay mo ng ginto ay may kabayarang buhay. Bakit mo itinuloy? Hindi ka pa ba nakontento sa pagkawala ni Bunso? Ngayon naman ay ang ating panganay. Wala kang puso. Demonyo. Umiling si Miguel. Nagsimulang humagulgol. Napaluhod sa kinatatayuan. Hindi ko gusto maging kapalit ng yamang nahukay ko ay buhay ng aking anak. Hindi. Kaya ako ito nagawa ay para sa kanila. Kaya patawarin niyo ako mga anak. Para saan pang paghingi mo ng tawad? Wala na sila. Naiwan na lang sa atin na isa. Wala na ang mga anak ko nang dahil sa iyo, Miguel. Kriminal ka. Hindi ako. Hindi ko ito kagustuhan. Ayoko ng ganito. Hindi ito ang pangarap ko. Alam mo yan, Susan. Ilang beses na kitang pinagsabihan hindi ka nakikinig sa akin. Kaya matapos ang libing ni Nemya, mas mabuti pang maghiwalay na tayo. Ano? Hindi ako papayag, Susan. Hindi ko kakayanin. Hindi na nakinig pa si Susan. Masakit ang loob niya habang yakap ang bangkay ng anak. Hindi matatapos ang delobyo sa buhay niya hanggat magkasama sila ng asawa niyang makasarili. Unang gabi ng lamay ng anak nang magpakita ang nilalang. Anong ginagawa mo dito? Bakit ba kayo nagpapakita sa akin? Patahimikin niyo na ako. Nagluluksa ako sa pagkawala ng aking mga anak. Huwag na kayong magparamdam pa. Makikita mo siya pagdating ng araw. Nasa kaharian ko siya. At huwag kang mag-alala. Magiging masaya siya sa mundo ko. Wika nito. Naiyak na lamang siya habang tinitignan ang nilalang. Galit na galit siya dito. Ngunit wala siyang magawa.
Hindi niya alam kung paano makaganti dito. Sumusunod lang kami sa mga alituntunin sa aming kaharian. Bago pa inilibing ang kahon-kahong ginto sa ilalim ng lupa, ay naipagkasundo na sa amin ng mga taong may gawa niyan. Kaya hindi niyo kami masisisi. Wika pa nito. Kasunod ay ang pagkawala na nito. Napahagulgol na lamang siya. Pagkaramdam niya, habang kasama niya si Miguel sa buhay niya, ay hindi matigil ang delobyo sa buhay niya din. Susan, kumain ka na muna. Ako na muna ang magpupuyat. Matulog ka na. Hindi ako matutulog. Huwag mo kong kausapin na parang okay tayo. Dahil hindi na kita mapapatawad ba, Miguel? Ikaw ang kriminal na pumatay sa mga anak ko. Ang sakit mo namang magsalita, Susan. Nakalimutan mong ama ako. At ako man ay nasasaktan sa mga nangyayari. Higit kanino man. Hindi mo alam kung gaano ako nagpakatatag. Umiiyak na wika ni Miguel. Ngunit pagkasuklam pa rin ang kanyang nararamdaman. Hindi na magbabago ang kanyang puso. Hindi na ito makakaramdam pa ng awa para sa kanyang asawa. Sagad sa buto na ang galit sa puso niya dahil sa ginawa nito. Nagsisisi siya kung bakit ito ang kanyang naging asawa. Sana hindi na lang sila pinag-cross ng landas. Iyon ang kanyang naging pagsisisi sa buhay. Kinabukasan, sinubukan pa rin ni Miguel na kunin ang kanyang loob. Ganoon pa rin. Habang tumatagal ay mas lalong naging matindi ang kanyang pagkasuklam sa asawa. Gustong-gusto na niyang umalis at iwanan ito. Susan, kausapin mo naman ako. Nagluluksa ako at kailangan ng karamay. Sana naman maramdaman mo rin ang naramdaman ko. Hindi siya sumagot. Hinayaan niya itong magsalita na parang baliw. Hanggang sa mapadaan sa kanilang harapan, si Lolo Igne. Huwag kayong mag-away sa harap ng lamay ng inyong anak. Masama yan. Nakatingin sa inyo ang inyong anak. At malungkot din siya dahil ganyan kayo sa kanyang harapan. Tiyak hindi siya makatawid ng maayos dahil sa pag-aalala. Litanya ng matanda. Pasensya na, Lolo. Hindi na maulit. Wika ni Miguel. Hindi umimik si Susan. Nang makalayo si Lolo Inge, formal niyang kinausap ang asawa. Katapos ng libing ni Nemia, aalis kami ng anak natin. Lalayo na kami. Mamuhay ka na lang ng marangyang mag-isa mo. Hindi na kita kayang pakisamahan pa, Miguel. Puro pagkasuklam na ang nararamdaman ko sa iyo. Pagtatapat niya dito, wala nang silbi pa ang kanilang pagiging mag-asawa. Kriminal ang tingin niya dito dahil sa nangyari sa kanilang anak. At hindi na yata niya makapasa puso niya ang kapatawaran para dito. Wala nang silbi ang buhay ko. Walang silbi ang yamang pinaghirapan ko makuha para sa inyo. Na itinayo at itinaguyod kong pamilya. Malungkot na wika ni Miguel. Wala rin namang silbi iyan. Kahit lunurin pa ako ng kayamanang iyan. Hindi na ako magiging masaya pa. 2 anak ko ang nawala dahil dyan. Tingin mo kaya pa akong pasahin ng makamundong yaman? Tanong niya dito. Malungkot na napatitig sa kawalan si Miguel. Hindi ganito ang inaasahan niyang mangyari sa kanyang buhay. Lalo na sa kanyang pamilya. Sino bang amang gustong ipahamak ang mga anak? Pero bakit sumpa na yata sa pagiging treasure hunter ang pagkalas ng miyembro ng pamilya sakaling may makukuhang yaman? Alam niyang mahirap maunawaan. Alam niyang mahirap maipaliwanag. Napapagod na rin siya sa kanyang buhay. Kung ayaw ng mundo na maging masaya siya kasama ang pamilya, kaya napag-isipan niyang ayaw na rin niya sa mundo.
Bakit hindi na lang ako ang kinuha? Kung ganitong halos lahat ng nangyari ay sa akin ang sisi. Sana ako na lang ang naging kapalit ng ginto. Buhayin niyo ang panganay ko. Kapalit ng buhay ko. Wala naman akong ibang gusto kundi ang mapagbigyan sila ng magandang buhay. Ang dami ko ng pinagdaanan. Ang dami ko ng sinuong na mahirap na sitwasyon. Lumalaban ako para sa pamilya ko. Ngunit kapalit rin ng yamang na pagtagumpayan ko makuha, ay mahal ko pa rin sa buhay. Suko na ako. Ayoko na. Sigaw niya. Namataan niya ang lubid sa silong ng bahay. Napatitig siya rito. Sabay tingala sa puno ng mangga na nasa likod ng bahay. Dinig pa rin niya ang parang bumubulong sa kanya. Tila ba sinasabi nitong wala siyang silbi. Kaya kinuha niya ang lubid at itinali sa puno ng mangga. Tatapusin na niya ang kanyang buhay. Walang silbi ang pagkakaroon ng yaman kung kinamumuhian siya ng asawa niya dahil sa pagkawala ng mga anak nila. Matapos itali iyon ay bumalik siya sa harap ng bahay. Patuloy lang sa pagbaraha, sugal ang mga nakikiramay. Sa hapong iyon ay ililibing na dapat ang kanilang panganay. Lumapit siya sa harap ng kabaong ng anak. Malayo pa lang ay rumaraga sana ang luha sa kanyang mga mata. Pagkasilip niya sa anak, ay luhaan niyang kinakausap ito. Magkikita na tayo, anak. Magkasama na tayo ng bunso natin. Ani. Bigla niyang narinig ang boses nito. Tatay, huwag mong gawin ito. Huwag mong iwanan sila, nanay. Wika ng boses. Nang tignan niya ang kanyang gilid, ay nakatayo roon ang panganay na si Nemya. Malungkot na nakatingin sa kanya. Nemya, anak. Huwag mong iwanan sila, nanay. Pakiusap, tay. Hindi, anak. Sasama na ako sa iyo. Ayaw nila ako dito. Ayaw na ng nanay mo sa akin. Kinamumuhian na niya ako. Hayaan mo na muna, tay. Galit lang ang nanay. Mawawala rin ang galit niya. Umiling siya. Buo na ang kanyang desisyon. Pagod na siya sa mundo. Umakyat siya sa kubo, naroon ang kanyang mag-ina. Parehong tulog dahil pagod sa pagpupuyat. Kinuha niya ang ballpen at papel. Nag-iwan siya ng mensahe doon. Pagkatapos ay tahimik muling bumaba. Sa pagkakataong iyon ay diretso na siya sa likod ng bahay. Bumalik siya sa pinagtalian niya ng lubid at ipinagpatuloy ang kanyang plano na pagpapatiwakal. Isa sa mga nakisugal sa lamay ang pumunta sa likod dahil naiihi. Noong una ay hindi nito napansin agad si Miguel dahil nasa kabilang parte at medyo natakpan ng puno. Napamulagat na lamang ang mga mata nito nang mapansin ang paa ni Miguel na nakalambitin sa ere. Sa taranta nito ay hindi na nito tinitignan ang muka at diretso nang bumalik sa harapan ng bahay upang ipagbigay alam na may nagpatiwakal sa likod ng bahay. Sino? Sino? Halos tanong lang lahat. Hindi ko rin alam, sagot nito. Dahil doon ay kanya-kanyang ikot ang mga ito para tignan kung sino ang taong ito. Laking gulat nila nang makita ang mukha ni Miguel. Dahil sa ingay ay nagising si Susan. Narinig niya ang pangalan ni Miguel, kaya nagtaka siya. Lalo na't iba ang himig ng boses. May pag-aalala. Susan, yung asawa mo, nagbigti. Diretso ang wika ng kanilang kapitbahay nang makita siyang pababa. Bigla na lamang siyang tinakasan ng lakas. Hindi niya inasahan ang nakitang iyon. Mabuti na lang at maraming nakaalalay sa kanya nang makitang kamuntikan na siyang mabuwal. Ano bang pagsubok ito? Bakit sa akin ang lahat? Anong kasalanan ko sa mundo?
Sambit niya sa utak. Napahagulgol siya. Hindi na niya kaya. Pakaramdam niya ay mababaliw na siya sa lahat ng pagsubok na binabato sa kanya. Mabuti na lang at hindi siya pinabayaan ng kanyang mga kapitbahay at ni Lolo Inge. Kahit hirap ng lumaban, ay kinakaya pa rin niya. May isa pa siyang anak na dapat pagtuunan ng pansin. Iyon lagi ang nilalagay niya sa kanyang utak. Hindi na rin niya pinatagal at pinalibing din agad si Miguel. Natagpuan niya ang iniwan nitong liham nang magligpit siya ng gamit. Humihingi ito ng tawad at itinuro kung saan ang natagpuan nitong kahon. Ngunit natatakot siya kaya hinding-hindi niya gagalawin kung saan man banda sa kanilang sakahan itinago ni Miguel ang kahong sinasabi nito. Ayos na sa kanya na maghirap. Hindi naman sila pinababayaan ng Panginoon. Noong una, gusto niyang umalis sa lugar. Gustong-gusto niyang makalayo sa mga taong nakakilala sa kanya. Pakaramdam niya ay tingin ng mga ito sa kanya ay isa siyang malas. Ngunit hindi niya matiis na iwanan si Lolo Inge. Lalo na at kailangan na nito ng pag-aalaga. Nanatili silang mag-ina sa tabi ni Lolo hanggang sa huling hininga nito. Hindi siya nang hinayang na alagaan ng matanda at dumating na ang araw ng pamamahinga nito. Ay muli na naman siyang nagluksa, ngunit may dahilan din naman. Masyadong matanda na si Lolo Inge, kaya kailangan na nitong magpahinga. Lahat ng mga naiiwan nitong pamana ay sa kanya napunta. Ang malawak nitong lupain at mga alagang hayop. Maging ang pastuhan nitong may 30 baka. Sobra-sobrang biyaya ang iniwan sa kanya at kasasabi niyang tapos na siya sa estado ng pagdurusa. Nalampasan na niya lahat at simula na siya sa bagong yugto ng buhay niya. Maraming salamat po mga kaaswang. Huwag kalimutang magkape